Asahan daw ho sa darating na Miyerkules, April 22, kaugnay ng pagpapatuloy ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sa sentro ito sa hindi mapaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo sila sa paninig, dala ang SALN ng Vice President at si dati Senador Antonio Trillanes naman ay darating din na pinasampi na po na komite na nakaraang paninig at kinumpirma sa text message na titistigo tungkol sa mga umunoy nakaw na yaman ng pangalawang Pangulo. Ipatatawag din ng Anti-Money Laundering Council, ang Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Mga kapuso, Buena Manong Balita. kaugnay ng mga mahalagang mga punto para ho mas maunawaan natin at hindi rin ho tayo kangay yung bandwagon na lang o makikisakay na lang doon sa ating mga naririnig at na papanood sa ilang mga punto o pananaw o kulpo sa impeachment para magkaroon din ho tayo ng sarili ho nating opinion na sa tingin po natin ay tama tungkol dyan. Magagabayan po tayo ng ating suking constitutional law expert at Vice President ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Si Orly Trinidad po ito. Good morning, Orly. Magandang umaga sa ating kababayan. Again, I appreciate pagtanggap ng tawag kahit napakaaga, Attorney Cayosa. Milang mga katanungan lang ito, lalo-talo na yung tungkol po doon sa pagharap ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice. May narinig ako na parang pwede raw siya, may plano siyang gawing state witness pag na-verify na yung mga bank account na kanyang winave at pinaimbestigahan at inopen para maimbestigahan ng Kongreso. Ganun ba kadali yun, Attorney Cayosa, para tanggapin ang isang ito ba na maging isang state witness ang isang ipinatawag at naghayag ng ilang punto sa isang impeachment hearing, Attorney? Maaari naman yan, no? But it has to be in relation dun sa kaso na dinidinig. Mhm. Kasi meron siyang sariling separate case, di ba? Opo. Yung pinag-aawayan nila daw ng ni Professor Harry Roque tungkol sa lupa, yung land Yun, grabbing parang ano case. nga, Tapos, parang may personal grudge, ano? Oo, Parang iba may axe to naman yun. grind. Iba naman yun. Ito naman, yung sinasabi niya o allegation ng impeachment complaint na illegal na paggamit ng intelligence fund. So, kasabwat siya doon kasi siya nga yung taga-deliver daw eh. Mm-mm. Pero doon, sa kasong yan, kung meron mang ihahain, pwede siyang maging state witness at pwede with the pag makumbinsi ang korte, pwedeng matanggal siya, ma-drop siya as an akusado dun sa graft case. Kasi parang aking kinukumpara kasi, Attorney Cayosa, pagpasensyahan mo na, aking kinukumpara yung yung mag-asawang Diskaya na ginigit na maging state witness sa flood control project. At itong si Madriaga na sinasabing pwede rin maging state witness sa impeachment. Hindi napagbigyan yung sa mag-asawang Diskaya. So ano yung punto at anong maaaring kakaiba para naman kay Madriaga na maging state witness? Hindi ba dahil dun sa sinasabi na ang observation doon sa affidavit ng mag-asawang Diskaya mas maraming hearsay? Ikumpara dito kay Madriaga na hindi pa rin naman natin nakikita kung talagang hearsay dahil imbestigahan pa nga yung sinasabi niya mga bank account, Attorney Cayosa. Ang laki kasi ng pagkakaiba dun sa kaso ng mag-asawang Diskaya, talagang dun sa mga projects na hawak nila, nasa gitna sila. They are major participants. Mm-mm. They don't appear to be the most guilty. They are the most guilty, kumbaga. Kasi without them, hindi naman mangyayari yung mga anomalya ngayon. Sila yung contractor Mm-mm. Diba? Dito kasi dun sa mga requirements ng state witness, hindi sila mag-qualify. Ito kasi si Madriaga, hindi naman siya yung talagang main actor dito Taga-deliver lang siya Taga-withdraw, taga-deliver, so, maari na maging state witness siya. Mm-hmm. So, at pangalawa, unlike dun sa mga salaysay na mga Diskaya, hanggang statement lang sila. Laway lang ang kapital nila. Walang resibo, walang dokumento. Ito si Madriaga kasi merong mga cheque, nag-waive na siya ng bank secrecy law, pinapabuksan na niya yung pinanggagalingan ng
meron sinasabi niya na yung mga kasamahan niya willing din magtestigo. So meron yung kaya niyang ah, i-corroborate o kaya i-substantiate yung Mm. kanyang mga pinagsasabi. Meron siyang mga pictures, meron siyang mga dokumento. So magkaiba ho, kaya mas malamang na mapapagbigyan ng korte kung sakasakaling magkakasuhan dito sa mga illegal na paggamit ng pera, Mm. maaring pagbigyan niya ng korte. Unlike dun, o kaya ng Senado, o kaya ng House of Representatives, kung dun man yung mga investigasyon. Saka parang maaari sanang maisa formal yung opposition sa mga statement ni Madriaga kung dadalo sa hearing ang Vice Presidente o kanyang kampo o kanyang lawyer. But hindi ko lang alam kung sa second hearing baka dumalo na. Pero mas malaking bagay sana kung nakokontra yun harap-harapan. Well, hindi lang sa malaking bagay, Orly, pero maging patas sana. Kasi Mm. itong si Madriaga, nanumpa siya eh. So, tinaya niya talaga yung katotohanan na alam niya laban dun sa maaari siyang makasuhan ng perjury under oath eh. So, Mm. mataas ang uri ng kanyang statement. Yung pinaparatangan kasi, o yung nasa kabila, ang sumasagot mga abogado, mga sa media, walang under oath. Yun ang kahalagan ho sana, yung bang pagsagot ng detalyado dun sa mga paratang at saka yung pagdalo Mm. sa congressional hearing Okay. o yung investigation. Aha. Under oath din. Under Kasi oath din madali dapat. lang magsabi kung ano-ano, hindi naman under oath eh. So hindi patas sa ngayon. So mas maganda, gaya ng napunan nyo, kung talagang patas ang gusto na pagdinig, dumalo sila doon at manumpa din. Alright. Meron ding meron ding observation like kasi marami yung mga bank account na binabanggit ni Madriaga. Meron na kagad mga pahiwatig na yung isang parang bank account o cheque ng isang bank account mukhang peke. Kung sakasakali ba nasa ilan ba yan? 5, 6, 7 bank account yan. Yung isang sinasabing bank account lamang ay makitang walang basihan, kasinungalingan o hindi totoo o hindi naman iniuugnay sa Magamang Duterte, dating Pangulo at si Vice President Sara Duterte, ay masabing parang falsus omnibus na ito, mistaken one, mistaken all, Attorney Cayasa? Hindi ho applicable yan. Yung prinsipyo na yan, hindi ho applicable na kung may isang mali pero yung iba yung apat tama naman. Aba, titindig pa rin yung tamang Titindig pa bank rin. accounts. At Mm. saka ito rin, meron din ho kasing prinsipyo o rule sa evidence na yung mga salaysay, yung mga pagsasabi, hindi yan perpekto. Merong pagkakamali, merong gap o kaya may inconsistency. Pero yung mga minor inconsistency na yung iba naman they can stand under on, ay normal yan. Kasi Mm. nga, ang mas pinagdududahan, yung 100% accurate. Kasi nga, baka nga dinuktor o kaya hindi siya may Narinig ko gawa. na So, yan. Narinig ko sometimes yan. yung memory ng isang tao, Oo. nagfe-fade o kaya nagkakamali siya. So, yun ang isang prinsipyo din. But more important, kung yung ibang mga pinagsasabi niya, malinaw at totoo naman o mapatunayan naman, kung may pagkakamali, hindi ho naman mawa-wipe out yung lahat ng sinabi na actually tama naman at napapatunayan. Oh, parang yung isang yung nagpapa-exam ng neuropsychiatric test na kilala ko, na-meet ko ng matagal ng panahon. Pag ang sagot mo raw tingin mo masyadong flawless, pagdududahan ka. Oo, Mas ganun hindi, nga yun, di mas ba? hindi Yung ka compare panipaniwala. kasi Uh, very, very rare naman na isang uh, tao yung saka kompleto siya. may Kung minsan tanong, nagkakamali uh, sa lugar, sa time, mm, but if they're not the most material thing at meron namang oo. iba na kayang tumayo under, ganun ho yung rule. Basta Mananatili at yun. saka may kakibat na ebidensya. Anyway, bago ko iwan 'yan, ano ba yung inyong impression doon sa pangkalahatan doon sa sinasabing mga bank account na yun? Ganun ba kaimportante 'yan? Sa inyong palagay, attorney? Well, importante ho yun kasi nga doon dumadaan daw yung mga pera eh. So, that is very relevant kasi at madaling i-check. Kaya sana
bilis-bilisan na ipasumpi na naman ngayon. Pangalawa, it also poses a challenge dun sa mga iba na nasasangkot. Kung totoo lahat pinagsasabi nyo, di buksan nyo lahat yung mga bank account nyo. So medyo put on the defensive yung mga nasasakdal. Pangatlo, dun din magpapatunay na malapit talaga siya dun sa kanyang mga ngayon kalaban o kaya binubulgar. Kasi nga naman, sino ka ba naman ordinaryong tao, pero daang-daang milyon ang dumadaan sa iyong bank account at pinapa-withdraw. So ito lahat, at first impression, parang hindi related, hindi material or relevant dun sa impeachment. Pero to put everything in context, importante ho yan. Alright. Panghuli na lang, attorney, kasi yung ilang mga miyembro ng House Committee on Justice, para sa kanila, sige, huwag na natin isama, huwag na natin bigyan bigat yung statement ni Madriaga. Kasi may mas malaki pa lang na pag-usapan doon sa nasabing paninig last Tuesday, lalo na ho yung findings sa pirma ng mga resibo sa reimbursement ng Vice Presidente, na yung pirma parang sa mga nasa 30 resibo ho yata yon, parang 7 tao lang yata ang pumirma ho doon, batay doon sa sinasabi ng taga-NBI. At ang pangalawa ay yung notice of disallowance, COA. Ang COA mismo, kasi pagkakaunawa ko yung last year na impeachment complaint, yung pagkakaunawa ko clear naman siya sa COA. May binabagit ng Martes, meron pala siyang notice of disallowance noong 22. Gaano ba ka-importante ito? Gaano ba dapat natin bibigyan bigat yan? Notice of disallowance na yan. Kasi sinasabi, pwede mo namang i-correct yan. Kung pwede mo palang i-correct, bakit mabibigyan bigat yan sa isang impeachment complaint, Attorney Cayosa? But tama ho yung obserbasyon nyo, no? Na importante mga ito dahil ang nagtetestigo dito, hindi na lang ho tao buong ahensya ng gobyerno. Yung COA, nasa loob ng konstitusyon, yun ang tagabantay sa ating kaban ng bayan. Diba? Silang nag-audit. Sila na mismo nagsasabing, mali ho yan at kailangan ibalik ninyo. Kasi ang propaganda ng kabila, hindi totoo yan, hindi totoo yan. So, naglipa na ang mga fake news o kaya mga kasinungalingan ng mga partisanong nagsasalita. Pero ngayon, mabuti na rin, naglabas ang COA na ito ho, final na aming nakita. Kasi duman ho yan sa proseso. So, hindi na pepeke, institusyon na yan. Pangalawa, yung sa NBI, ganun din ho. Ang nagsasalita yung NBI, yung hepe, pero ang daladala ho niya, trabaho ng napakaraming tao dun sa kanilang pagsusuri, dun sa mga pirma. So, mabigat ho yan. Pangatlo, yun naman ho sa PSA, sila na tuloy ang nagsabi na itong mga Mary Grace Piatos at kung ano-ano mga pangalan na ginamit dun sa mga liquidation, they don't exist. So, institutional ho yan. Sangay na mismo ng gobyerno, ang bigat ho ng dating yan sa husgado, sa anumang forum. Pero, having said that, ito ho kasi ito yung cover-up portion. Cover-up portion. Yung kay Madriaga kasi, siya nag-link na ginamit yan sa pera, pinag-deliver sa akin kung saan-saan. So, importante din ho yun sa kanya. Of course, kinakailangan suruin ng mabuti yan. Diba? At kaya nga, binibigyan sila ng pagkakataon. At ang maganda lang nung kay Madriaga, compared sa iba, meron siyang mga resibo. Meron siyang mga pictures, mga videos, mga cheque, at nagwe-wave siya ng bank account para makita totoo ba hindi yung kanyang sinasabi. Plus ngayon, sinasabi nila, yung kanyang mga driver kasama, willing daw sila na sabihin din ng totoo. Kumbaga, i-corroborate nila yon. So, lumakas ho yung kanyang testimony. We're not saying it is true. It is subject to examination, kagaya din ng lahat. Mapanuri din tayo. Pero lumakas ang kaso, kumbaga, nung nagsasakdal sa Vice President. Attorney Cayosa, anong impression ho ninyo dun sa pagtakbo po ng hearing ng Martes? Talagang yung iba ho kasi sinasabi na maintain nung chairman na si Congresswoman Jerby Luistro
na hindi magmukhang mini trial nga yung kanilang hearing. They focus more on clarificatory question, yung mga pahayag sa mga statement, and that's it. Wala na yung parang tanong na pag-uusig o tanong na parang kokontrahin mo o magbibigay ka ng isang direct, kapag nagbimisulan direct and cross-examination ng pagtabo ng pagdinig. Ano yung impresyon nyo sa pangkabuuan pong pagdinig po nung Martes? Well, una, maayos ho naman sapagkat linilimitahan, walang masyadong nag-grandstanding. Pangalawa, nakikita natin at halatang maingat sila. Mm-mm. Bakit? Kasi ayaw na naman nila maulit yung ginawa ng Supreme Court sa Senado na pinakialaman ang trabaho nila. So hindi maingat siya na hindi ito mahuhulog na tatakbo na naman sa Supreme Court at i-annul naman yung proceedings nila. Kaya tama lang sa aking paningin yung kanyang ginagawa na sinasabihan ng mga kasamahan niya, yung pro-Duterte at saka yung anti, yung mga Mm-mm. na pwede ba hanggang clarificatory question tayo? Kasi yung mga probing questions, yung mga pagkokontra o kaya cross-examination, dun sa Senado yan eh. So kung gagawin nila yan sa House, bibigyan na naman ng mitsa ang kampo ng nasasakdal, natatakbo na naman sa Supreme Court at sasabihin na naman illegal ito, dapat ito nangyayari sa Senado at makikialam na naman ang Supreme Court, madidelay na naman. Mm-mm. So tama lang na maingat sila at sana ho naman yung ibang mga congressman tumalima dyan para hindi masayang yung kanilang effort at finally para sa ating lahat, uusad ang proseso para malaman natin ang katotohanan at kung may kasalanan, sino ba ang mananagot dito. Mhm. Alright. Panghuli na lang. Mahalaga ba sa inyong pananaw ang maaring pahayag o kung ano mang impormasyon na pwedeng i-share ng Anti-Money Laundering Council sa darating na Miyerkules, April 22? Well, mahalaga ho yun kasi kagaya ng COA, NBI, PSA, institusyon ng gobyerno yan eh. May proseso. Hindi lang iisang tao ang nagsasalita kung baga. Mhm. So napakahalaga ho yan kasi sila alam nila may record sila dun sa mga Bank transaction. malalaking transaction. So Oo. napakahalaga din ho yan. Kasi parang ang hirap, no? Alam na alam nila, attorney, kung ilan yung paano papasok ang pera sa account mo. Ilan yung lumabas. Ilang Sa beses totoo kung lang nagkaroon ng naman, deposit alam and naman withdrawal. nila pero yung gobyerno kasi, yung mga mandarambong, never na pinapayagan, never yan tinatawag. Ayaw nila na malaman ng lahat. Alam Oo. nila yan eh. Oo. Bangko yan eh. Naka-record ho lahat. Hindi ka makakalusot yan. Pero kung maalala nyo, meron pa nga ho mga ombudsman, deputy ata yun na pinagtatanggal dahil gusto nyo, sige, ilabas ng AMNA yan. Ganon ang ginagawa ng mga pinagsususpetyan o mga mandarambong sa kaban ng bayan. Ayaw nila yung AMLA, ayaw yung mga bank Kaya nga official, eh. talagang gusto lang higpitan. Ayaw nila yung COA, ayaw nila yung mga ahensya ng gobyerno. Kasi lalantad ho sana ang katotohanan kung hayaan lang nilang gawin ng mga ito ang kanilang trabaho. Sana mas paano pa, palawakin pa. No? Pati ang COA, trabaho ng COA. Kasi sila hanggang findings lang, wala naman silang prosecutorial power. Siguro dapat din merong ugnayan na pag may nakita ang COA na tulad nito, non-deserved disallowance, kasuhan agad para hindi na maghintay pa ng 1 year, 2 years para ma-correct. Kasi unfair eh. Doon sa perang hinahabol mo ng mabilis mo sanang marirecover kung po pwede lang, Attorney Cayosa. Sana lang. Well, ganun ho naman ang nasa kanilang alituntunin. Kaya lang kung minsan yung COA din nakaka-capture din ho kasi yan ang corruption eh. Bagay. Kung naambunan din sila, tumatahimik sila, Tulad di ng ba? usap sa Human flood control. nature. So, ganun, tama ka, dapat mabilis. Hindi lang COA, hindi lang NBI, yung mga korte din natin, yung ating mga prosecutors, kasi yun ang pumapatay sa ating justice system eh. Sobrang bagal kasi nga naghihintayan, di ba? At pumapasok influensya, pera, politika at ano-ano man para mapagtakpan yung kalokohan. Kaya So, nga, tama ka, dapat mabilis para wala nang puwang na mag-negotiate o magkano ka ba dito, mga ganun ba, yung tatawagan, ipipressure, tatakutin, mabilisan sana. Yun ang kulang natin compared to other jurisdictions. Mabilis ho talaga sila. At talagang merong endpoint
Kumbaga, ito kasi appeal all the way up to the Supreme Court, pati ho yung Supreme Court na karamihan mong suriin natin, napakabagal din, nadidribble din at kung minsan nalulusaw na lang. Alright. So yun ang important. Tama ho yung puna ninyo, hindi ho sa kakulangan ng batas o sa konstitusyon, hindi lang ho nagagawa ng mga institusyon ang kanilang trabaho kasi kung minsan either nadidelay yan beyond their control o kaya naambunan din sila. Hindi masamang magbumuo ng isang special court na tututok sa graft and corruption. Lahat ng usapin ang nakawan ng pera ng bayan, diyan sa korte na yan tatalakay at merong ugnayan ng prosecutor at ang mga tatayong hukom ng special court na yan, Attorney Cayosa. Well, hindi na ho natin kailangan ng special court orderly kasi sa ating constitution meron na eh. May sandigang bayan na. Yung nga lang. Meron na din tayong graft prosecutor, Tama po. ombudsman. At ang linaw ng kanilang jurisdiction at kanilang mga poder, merong sapat. Ang importante lang, mapabilis. pagdasal natin yung mga nakaupo dyan, nagawin nilang trabaho nila. Tama po. Kaya ko na naman nasabi yun, although malino naman yan sa ating saligang batas, ang Sandigan Bayan at Ombudsman, ang hangarin natin yan ay yung magkaroon ng mabilis na paglilitis. Hindi yung pag may gantong sige, pagpaliban natin. At kumakain ng ilang taon hanggang sa makaligtaan na lang natin, tapos yung mga nakakasuhan, tatakbo ulit. Kaya nga maganda yung trabaho nyo rin sa media as the Fifth Estate. Busisiin yan. Bigyan kita ng halimbawa, Orly, di ba, kung maalala natin, may desisyon ng Sandigan Bayan na convict si Napoles na acquit si Senator Revilla. Pero sabi ng Sandigan Bayan, yung nanakaw na 124 million, kayong lahat na akusado, jointly, severally, ibalik nyo sa gobyerno. Kailan pa yon? 7 years ago, hanggang ngayon, hindi pa na ibabalik. Anong klaseng justisya yan? Alright. So mga ganun, these are very specific cases na nakakalimutan natin, pero tingnan nyo, walang nangyayari. Anong klaseng desisyon yan? Anong klaseng kwan yan? May naging final na yun. Pero hindi pa rin binabalik. Alright. Itutuloy natin ito at patuloy tayo magbabantay. Tututok dito sa mga usapin na ito. At siguro sa darating ng mga linggo, araw naman, pag-usapan naman natin yung investigasyon sa kaugnay sa flood control para lahat po yung napag-uusapan. Hindi ho yung isang focus lang dito, di lahat. Pati dahil ito po yung pera ng taong bayan. Attorney Cayosa, maraming salamat muli sa inyong pagtanggap sa aming tawag. Magandang umaga po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Thank you po. Constitutional Law Expert, Past President ng IBP, Attorney Domingo Cayosa, inyo po napakinggan.